Si Noli naman, piniling umupo na lang sa kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang pagod. Sa paglapit ng gabunang yun sa kanyang mga kapatid, dahan-dahan ding nagbabago ang kaanyo nito hanggang sa bumagsak na rin ito nang wala ng buhay. Yun na ang hudyat para sa kanilang grupo ni Noli, na muli na namang nagwawagi ang kanilang pangkat sa isang angkan ng mga aswang. Habang nilapatan noon ng lunas si Noli ng kanyang mga kasamang albularyo, panay ang pagtanong niya kila Tonyo sa kinaroroonan ng dalawang ermitanyo. Nang malaman niyang wala namang nangyaring masama sa buo nilang grupo, ay doon na napanatag ang kanyang isipan. Pagkasabay ng pagkarinig nito ni Noli ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata dahil sa pagod. Sa paglipas ng gabi, muling nagpatuloy sila Noli sa kanilang paglalakbay. Halos hindi pa noon nagising si Noli dahil sa napakarami niyang tamong bugbog sa kanyang katawan, buhat ng mga demonyong kanilang nakalaban. Pinili nilang gumawa ng kanggang hihilain ng kabayo nang siyang sinasakyan ni Noli. Nang sa gayoy, makapagpahinga siya ng maayos, gawa ng animoy na wala ng lakas si Noli matapos nitong tawagin ang kapangyarihan ng berdugo na dapat hindi niya ginawa. Kahit alam ng kanilang pangkat na madaling maghilom ang kanyang mga sugat, mas pinili pa rin ng kanyang mga kasamang tapalan siya ng gamot upang mas mapabilis ang kanyang pagaling. Nang tuluyan silang makapasok sa Uringaw, muli nilang tinungo ang kinaroroonan ng bahay ni Sanoy at ang maestro nitong si Castancio. Ramdam pa noon nila manong duming ang layo ng bahay ni Sanoy, sa kadahilan ng kararating lang nila sa lupain ng Uringaw na dating pugad ng mga mababagsik na sungaw. Hindi rin nila pwedeng bilisan ang kanilang paglalakbay sa kadahilan ng hindi pa rin nagigising si Noli. Bukod kasi sa bugbog ang katawan nito, pagod rin ang kaluluwa nito. Kapag nakarinig sila ng pag-ungol ni Noli, pansamantala nilang itinigil ang kanggang hila-hila ng kabayo. Noli, iyo, ayos ka lang ba? Ba't mo naman naisipang gamitin ang aral na yon na alam mong may kapalit? Wika ng ermitanyo. Habang naglalakbay kasi sila doon pa lamang nila nakitang nagising ito. Dumilat ang mga mata nito, kaya dali-dali nilang nilapitan ito. Napakarami na dapat nilang oras na ibuno sa paglalakbay. Napagpasyahan ng dalawang ermitanyong bukas ng umaga na lang sila aalis ng lugar na kanilang kinaroroonan. Wala namang tumutol noon, sa kadahilan ng lahat sila ay labis ang pag-alala kay Noli. Tonyo, Danilo, humanap kayo ng batis na may bukal dito. Kumuha kayo at dalhin nyo rito. Magdala rin kayo ng mga pagkain pwede nating pakinabangan upang meron din tayong makakain mamayang gabi. Utos ng ermitanyo sa kanilang mga kasama. Nang marinig ito nila Danilo at Tonyo, agara naman silang lumakad upang hanapin ang inutos ng ermitanyo. Ang natitira namang mga antingero at kaanib nila Danilo ay abala sa paggagawa ng barong-barong na kanilang pagpapahingahan.
Wala silang ibang iniisip noon, kundi ay ang iligtas ang isa sa kanilang kasama na nasa bingit ng kamatayan. Dahil iisa ang dapat nilang mangyari, kaya kahit papano, maging ang dalawang ermitanyo ay natuwa dahil sa ginagawa ng kanilang pangkat. Mas higit ang pagmamahal nila sa isa sa kanilang grupong yon dahil iisa ang kanilang layunin nilang lahat at wala sa kanila ang tumataliwas. Ang lugar na hindintuan nila Noli ay ang patag na lugar sa Uringao na mayroong mga punong nagbibigay lilim sa kanilang kinaroroonan. Sa tabi ng pinagpapahingahan nila Manong Duming, matatagpuan ang lupang nahitik sa mayayabong na puno. Ang bundok na yon ay ang piniling pasukin nila Danilo at Tonyo. Dahil na rin sa taas ng bundok, inasahan nila na hapon na bago makabalik ang iba nilang grupo. Alam din nilang maraming galang hayop sa lugar, kaya inaasahan nilang meron itong mahuli para sa ulam nila mamayang gabi. Sa paglipas ng mga oras, laking gulat na lamang ng ermitanyo nang bigla siyang hinawakan sa braso ni Noli. Ang akala niya noon, tulog na tulog ito. Nang masipat niyang gising na si Noli, panay ang kanyang pagtatanong tungkol sa kung ano ang nararamdaman nito sa kanyang katawan. Iho, ano ang nararamdaman mo? Kaya mo pa ba? Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ng kanilang mga kasamang naroroon din, dali-dali rin naman ang mga itong nagsisilapitan. Ninais nilang lapitan si Noli upang alamin ang kalagayan nito. Halos ang karamihang antingerong lumapit kay Noli ay panay ang pagtatanong sa kanya dahil sa marami na silang nagsisikumpulan sa lugar na yon. Pinili ni Manong Duming na paalisin ang ilan upang hindi mawala ang preskong hangin. Sa dami ng tanong nila dito, ay kunti lang ang naisasagot nito. Nang hindi gaanong makapagsalita si Noli, pinili na muna nila itong hayaan na muna at makapagpahinga. Dahil marami pa talagang hindi naghilom sa kanyang katawan. Sa pagbalik nila Tonyo, meron na itong daladalang tubig na galing sa bukal ng bundok. Ermitanyong Duming, narito na ang tubig na sinasabi nyo. Sa kuweba namin to natagpuan, dun sa bukal. Kaya dun kami kumuha. Bungad na wika nila Tonyo. Maraming salamat sa inyong tulong, Danilo. Wika naman ni Manong Duming. Matapos nilang mag-usap, dali-dali ring tumungo sila Tonyo sa kinaroroonan ni Noli. Ang ilan sa kanilang mga kasama, merong bitbit na mga baboy ramo at meron din silang nahuling mga tandang gubat nang siyang pinagdidiskitahan ni Danilong ilaban sa tubada. Hindi naman sila nagtataka dito dahil sa nasanay na sila sa taong yon. Sa pagsilay ni Tonyo kay Noli, naging panatag naman ito dahil nagawa ng magising ng kaibigan niya. Halos parang kapatid na kasi ang turing ni Tonyo dito. Kaya hindi nito mapigilang mag-alala sa kanyang kaibigan. Sa pagsapit ng gabi, halos purong sabaw lang at tubig ang nakakayang lunukin ni Noli. Habang mahimbing noong natutulog si Noli sa hindi inaasahang pagkakataon, merong isang nilalang ang dumalaw sa kanyang panaginip. Inakay nito ang kanyang espiritu na nakapaloob
sa espiritual niyang anyo upang magawa niyang makapaglakbay sa paligid. Tao, nais mo pa bang humaba ang iyong buhay? Tanong ng nilalang habang kinakausap si Nuli ng nilalang ay halos hindi niya magawang masipat ang buong pagmumukha nito. Nababalot kasi ito ng labis na liwanag nang siyang nagkubli sa pagkakinlanlan nito. Paglalarawan ni Nuli sa nilalang na yon, meron itong suot na gintong saya at ang pulang tilang nagsisilbing kapa nito. Meron ding animoy batong balat ang nilalang na may halong ginto. Sa bawat paghakbang nito sa mga ulap ay meron pang naririnig si Nuli na mga pagdagungdong ng mga kidlat sa buong paligid. Matapos niyang marinig ang wika ng nilalang, agaran din namang sumagot si Nuli dito ng, "Oh, gusto ko pang humaba ang aking buhay. Meron pa pong umaasa sa akin at naghihintay sa aking pag-uwi. Kung meron man ho kayong kakayahang bawiin ang kalahati ng aking buhay na nakasanla, sana po'y inyong pagbigyan ang aking kahilingan." Ako si Barangaw, ang ama ni Maria. Ako ang nagbibigay ng lunas sa lahat ng sakit. Minsan mo na akong nakita sa lugar na pinuntahan ng aking anak. Mabait kang tao, Nuli, kung kaya't nais kitang tulungan. Sa pagising mo, kinabukasan, pilitin mong magsalita sa iyong maestro. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa kanila, dalhin nila ang katawan ng kawayang may lamang tubig na galing sa bukal ng kuweba na pinagkukuhanan nila ng tubig na yon. Ang unang halamang umusbong sa buka ng kuweba, kunin nila ito at ilagay sa tubig na iniinom mo. Kapag nagawa nila yan, masisigurado kong mabawi mo ang kalahating nawala sa iyong buhay at babalik ang iyong dating pangangatawan nang walang pangamba. Sagot naman ni Barangaw, kasabay ng pagwika nito ay ang paglisa ng liwanag sa mukha ng diwata. Doon nasilayan ni Nuli ang isang napakakisig na lalaki na kahit sa kanyang panaginip ay hindi niya inaasahang makita. Kasabay ng pagkakita dito ni Nuli ay ang paglapit sa kanya ng isang napakagandang dalaga na merong dala-dalang tungkod. Ang tungkod na yon ay sumisimbolo sa kalikasan at buwan ayon kay Nuli. Nang makalapit ito sa kanilang kinaroroonan, agaran din naman itong lumuhod sa harapan ni Barangaw at nagwika ng, "Masaya akong dininig mo ang aking panalangin, Ama. Gusto kong tulungan siya pero nasa iyo ang buhay at kamatayan. Ang taong ito ay mayroong napakabuting puso. Kaya ibinigay ko sa kanya ang batong magliligtas sa kanya. Kahit mayroon siyang gawaing hindi maganda para sa ibang mga tao, litaw na litaw pa rin sa kanyang pagkatao ang napakabuting kalooban." Nang marinig ito ni Nuli, doon niya napagtantong na ang nagsalita noon ay ang diwatang si Maria na minsan ang gumabay sa kanya noon maging hanggang ngayon. Sa pagpatuloy ng pag-usap ng dalawang diwata, halos hindi na nagawang sumingit dito ni Nuli. Tanging pakikinig lamang ang ginawa niya noong mga oras na yon
upang maigi niyang matandaan ang lahat na ibibilin sa kanya ng mga diwatang yon.